is within me will bless His holy name. Amen? Hallelujah. Let me just share before we start, no? Last night, I've been reading a book. And then on that book, there's a story that got my attention talaga. And the story is about, there's a competition, an art competition, and then the theme of that competition is about peace. Magdodrawing ka about peace, kapayapaan ba? So, nag-start na yung mga artist. Gumawa na sila ng mga piece nila, no? ng mga arts nila. Binigay nila yung lahat ng gusto nila, ay lahat ng effort and todo nila para doon. So, some of them, nag-drawing ng, ayon sa kwento, some of them, yung isa sa kanila, nag-drawing ng sunrise, sunset, tapos parang yung paligid, yung dagat, tahimik, yan. Yan yung mga pinakita doon. And then there's one piece na nag-caught ng attention ng mga judges. And that painting is a painting na ang ginamit ay yung mga violet colors. Alam mo yun, yung mga colors na hindi mo akalain na bakit itong painting na to, guess what? It won. Nanalo yung painting na yun. Yung painting na yun, dun sa pagkaka-describe, stormy yung painting, and then may lightning, and then nandun siya sa gitna ng cliff. And then there's one tree na nakatayo. Imagine niyo there's one tree na nakatayo. And then, sabi nila, anong meron dito? Bakit piece ang piece na ito? Itong art na to? Pag tinignan mo pala siya closely, yung painting na yun, dun sa puno, may family ng mga eagles. And then guess what? Sa gitna ng storm, ang daming nangyayari sa paligid, chaotic. Alam mo yung pamilyang yon, at peace sila, why? Kasi yung mga eaglets, nakapalibot sila sa wings ng kanyang nanay. Pinoproteksyonan sila ng kanyang ina. Could you imagine? Bakit nanalo yun? Kasi di ba ganun din si Lord sa atin, si Jesus Christ, ang ating Ama sa langit? Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, anong sinabi ng Diyos nung umakit ko sa langit? Di ba, peace I give to you? Peace I will live it to you? The peace that the world cannot give, but it's a peace that comes from me. Amen? Kaya kahit na marami tayong pagsubok, we have a peace in God. Amen? Yung ngayon, na kahit chaotic, may sakit, doon ka sa utang, ang dami mong mga bills nagpa-pile up, but we have Jesus. Amen? We have Jesus, guys. Meron tayo mga anak na hindi tayo nauunawaan, may mga namamatay, nawawala. But we have Jesus. He is the God who is in control. He is the God who is very powerful. He is the God, our refuge. Amen? In Psalms 91, it says here, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. So today, I invite everyone, let's give space to God. Let's give space to the Holy Spirit today. Bigyan natin siya ng pagkakataong kumilos sa ating mga buhay, whether you are in here or you are online, inside your house, wherever you are right now. Bigyan natin ng panahon at space ang Lord. Panginoon, what do you want us to do today, Panginoon? Lord, we're giving you space. The Holy Spirit is so free, malayang-malaya to move in our lives, oh God. Even in children, you can touch the hearts of the children. All the people here, Panginoon, and even online, you are here, oh God. You are always here. You will never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, we thank you, oh God, because that in the midst of any crisis, we can take refuge in the shadow of your wings and have your peace. Lord, our trust is in you, and we thank you that you will protect and deliver us and all our loved ones, no matter what is raging around us. Amen? Ano mang mangyari, our
pag-asa or napaka-imposible ng iyong sitwasyon. Sa ating pong awitin na sunod, ang sabi po doon, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ba natin na kahit na marami tayong pinagdadaanan, nagkulang ba siya? Nagkukulang ba ang Diyos? Hindi. Because His grace is sufficient. Receive His love for you today, church. His amazing grace for you and for me. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking kailangan.
Father in heaven, we want to thank you for your presence in our midst today. We believe you are here. We believe you are moving. Lord, we're giving you space today, Panginoon, to touch the hearts of your people. Walang ibang makakagawa nun. Walang kahit sino sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, your presence, naniniwala kami, Panginoon, na kapag kami lumapit sa iyo, ikaw din ay malapit sa amin. You are here. You are here. Lord, right now, Panginoon, we need you. We need you, Panginoon. We thank you dahil sa kabila ng mga chaos, mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Lord, ang iyong ginagawa ay ituon pa rin, Panginoon. Ang aming gagawin ay ituon pa rin ang aming attention sa iyo, ang aming focus sa iyo, Jesus, today. Panginoon, all that is within us will bless your holy name, O God. I want to thank you, O God, for your presence, your sweet, sweet presence today. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Lord, nakaka-bless po yung ating awitin sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Talaga nire-remind tayo ng ating Panginoon na kahit kailan talaga hindi siya mapukulang sa atin at walang imposible po sa ating Panginoon. Daklo po tayo sa ating pabibigay ng ating tithes and offering. Alam niyo po ba na isa po sa purpose natin bilang mga anak ng Panginoon is to give glory to our Jesus. Amen? Amen. And kasama po na paano mag-glorify po natin yung ating Panginoon ay yung pagbibigay po natin ng ating tithes and offering. Bakit po ba nakaka-glorify sa Lord kapag tayo nagbibigay po ng ating ikapu at handog sa ating Panginoon? Siyempre, una po, ina-acknowledge, meron po tatlong A yan. Una, ina-acknowledge po natin na ang Lord, He is our provider. Amen. Amen? Kaya nag-glorify siya kasi alam niya na alam natin na Lord, alam ko ipoprovide mo lahat ng pangailangan ko. Regardless kung tuition fee, pagkain, pambayad ng kuryente, or kahit ano man. You will provide. Amen? Pangalawa po, ina-acknowledge natin yung trust natin at yung faith natin sa Lord. Of course, hindi tayo maniniwalang provider ang Lord kung wala tayong paniniwala sa Kanya. Amen po. At wala tayong pananampalataya sa Kanya. So, in trust and in faith, we know that the Lord provides. And it glorifies Him. Amen? Amen. And pangatlo po, na-acknowledge natin na Jesus, our Lord, is the creator of everything. Whatever around us, He is the creator. Kaya, alam natin na hindi pa man nga nababanggit ng labi natin, sabi din sa Kanyang salita, hindi pa natin naiisip, pero alam na ng Lord ang pangangailangan natin. And in that, we can put our trust and faith to the Lord that He will provide everything. Amen? Amen po. Basahin ko lang po bago po tayo manalangin. Sabi po sa Revelations 4 verse 11, Lord, you are worthy, our Lord God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will, they were created and have their being. So, ang Lord, He is to be glorified and to be honored because of what He gave to us and has already given to us. Amen. Kaya po sa umagang ito, sa ating pong pabibigay ng ating ikapot handog, isipin po natin, yan din po ay galing sa Panginoon. And it will glorify Him kapag tayo natutong magbalik sa Kanya. Amen po. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuli, nagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat po sa iyong kalwalhatian, salamat sa iyong kadakilaan. Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya kami. Ikaw nga po yung aming provider, Lord God. Kung paano ka nagpo-provide sa mga ibon, kung paano napapasayo mo ang mga halaman, ang mga bulaklak, Lord, ano pa kami na iyong mga anak, na sabi mo sa iyong salita, mas valuable pa, Lord God, kaysa sa mga bagay na ito. Lord, salamat po sa iyong mga binigay sa amin at ibibigay pa sa mga pagpapalang lakas, kapayapaan, pinansyal, Lord God, na iyong pagkakalob din po sa amin. At sa aming pagbibigay na ito, Panginoon, hayaan mo nga, mag-glorify ka namin, mabigyan ka namin ng honor, ano man po ang halagang maibibigay po namin sa umagang ito. In you we put our trust, O Lord, in Jesus' name. Amen. Ang ating mga Biblia sa Santiago, Kapitulo 2, talata 1 hanggang 5. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao.
Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit at inisikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya'y sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at umahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Maaari na po tayong umupo. Okay, good morning. Morning po. We are here because we want to glorify our God. Amen? Okay, narito tayo para bigyan ng walhati ang ating Panginoon. Amen. And aside from that, we are here because we want to have fellowship with one another. Di ba? Gusto nating magkita-kita tayo, gusto nating maging masaya tayo araw-araw. So, patuloy po natin sineserye ang aklat po ng Santiago. This book is very practical kasi ito po ay liham, hindi lang para sa isang particular na church. Ito pong letter na to ay para sa lahat ng mga Kristiyano makakabasa po ito. Kaya para bang gusto sabihin, ang sulat na to para sa inyong lahat. No? Hindi lang sa mga particular, mga individual na mga churches na itinayo ni Apostol Pablo. So our topic for today is entitled Faith with Love and Equal Treatment. Ganda na po, pananampalatayang may pagmamahal at pantay-pantay na pagtrato sa isa't isa. Okay, it's based on James chapter 2 verse 1 to 7. Sabi dito, in life, there should be no favoritism. Naniniwala po ba kayo? Nakakalungkot lang na obviously, ang mayaman talagang halatang-halatang sila ay nasa taas at yung mahirap, halatang-halatang sila ay nasa baba. Bihira-bihira ang mayaman na kumapantay sa mahirap o umaabot sa mahirap. Alam niyo po, habang nagkakaisip po ang aking mga anak, sila po ay 6 na magkakapatid. Ang isa sa pinagulat namin mag-asawa, pag umangat ang isa, angat lahat. Pag meron sa inyong pinalad na kayo po ay umulan, hahatakin nyo pataas yung inyong mga kapatid. Hindi kayo pwedeng magkanya-kanya. At kami namang mag-asawa, sinika po namin na walang paborito o natatangi sa kanila. No? Maliban kay Ganda, Hazel, yan. Talagang ganda-ganda sa akin yan. No? Pero pantay-pantay. So to, talagang pantay-pantay ang aming pong pananaw at pagmamahal po sa kanila. Pag nagkasakit, pare-pareho ng trato, so yung paraan ng pagpapaaral, pare-pareho po namin ginagawa yan. Sapagkat sa buhay na ito, there should be no favoritism. May question tayo dito. Do you want a peaceful life? Amen? Gusto nyo ba ng mapayapang buhay? A happy life. Isang masayang buhay. Gusto nyo po ba to? Amen. Amen po ba? Napakasaya po na tayo po ay may kapayapaan sa buhay. Napakasaya na tayo po ay masaya yung ating pong buhay. Actually, nangyayari naman ito talaga kung ang treatment ng bawat isa pare-pareho. Di ba? Walang maiinggit eh. Kasi pare-parehong kumakain. Walang maiinggit kasi pare-parehong meron siyang kakayahan na gawin ang gusto niya para sa kanyang sarili. Ayun, kung meron pong malungkot, ito po yung may problema, hindi agad kayang solusyonan yung mga problema. Pero sa isang banda naman, meron namang mga may kaya din naman na meron din lungkot, hindi dahil sa kaya nila. May lungkot dahil sa, siyempre, nagkasakit o kaya namatay yung kanilang mahal sa buhay. So, sa ganung paraan, pare-pareho din lang ang mga bagay na ito. So, kung gusto natin yung kapayapaan sa buhay, kung gusto natin yung masayang buhay, then imitate our loving God. Kinakailangan tularan po natin ang ating Diyos na mapagmahal. Halimbawa, dito sa Psalms 133 verse 1, sabi dito,
how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Masaya tayo kapag tayong mga anak ng Diyos nagkakaisa. Amen? Masaya tayo kapag tayo ay nagkakasundo sa isang plano, sa isang gusto nating mangyari. Katulad nitong nakaraang 3rd year anniversary natin. Naging matagumpay ba? Yes. Naging masaya ba? Yes. Tama po. Bakit? Kasi pinagkaisahan po natin na magtulong-tulong. At walang hindi tumulong po dito. Yun po yung nakikita po ng Diyos sa atin. Nagiging masaya tayo, nagiging masaya siya kapag yung mga anak ng Diyos ay nagkakaisa na nagsasama-sama. But in fact, here's in Acts chapter 10, verse 33 to 35 says, I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now, we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Then Peter began to speak. I now realize, sabi niya, how true it is that God does not show favoritism. Sabi ni Pedro, ngayon napagtagpo ko na ang Diyos talaga walang kinikilingan, but accepts, sabi dito, from every nation, the one who fears Him and does what is right. Meron siyang sense. Tinatanggap niya yung mga bansa, hindi lang tinatanggap tinatanggap niya yung mga bansa na merong takot sa Kanya at merong kagustuhan gumawa ng tama. Diba? Because God is love, at the same time, God is just. Hindi naman siya pwedeng makompromise doon sa mali Tama? Mahal niya lahat sila. Pero kung gusto niya, kung merong puso ang Diyos, nasasamahan niya, ito yung mga bansang may takot sa Kanya at gumagawa ng tama. Sa John chapter 3, verse 16 to 18, it says, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang pinag-uusapan dito, hindi lang isang bansa. Ang pinag-uusapan dito, yung pagmamahal ng Diyos sa sino mang sasampalataya ay pang buong mundo. Amen po ba? Pang buong mundo. Sabi ng verse 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Para kanino ang Panginoong Jesucristo? Para sa lahat. Pero sino po ang nakikinabang sa Panginoong Jesucristo? Yung lamang sumasampalataya sa Kanya. So, hindi siya unfair. Kasi pag nanampalataya ka sa Kanya, kahit anong lahi ka, tatanggapin ka niya. Kasi ang pag-ibig niya walang kinikilingan. Tama po ba? Kaya lang, sa kabila ng Kanyang pagmamahal, kung ayaw mo naman sa pag-ibig niya, ganun pa din. Wala pa rin favoritism. Lahat ng hindi sumasampalataya, may hakon na. Nakita niyo po yung nun? Yung pangungusap niya sa Kanyang mga salita. Kung hindi ka manampalataya, sama-sama kayong hakatulan. Kung manampalataya kayo, sama-sama naman kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ko ay hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa buong mundo. Para sa lahat. Well, in fact, here in 2 Peter chapter 3, verse 9 says, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand His slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Wala siyang gustong mapahamak. Inaantay niya na ang lahat ng tao ay mapagsisi
sa kanyang mga kasalanan at magkaroon ng pananampalataya at maligtas sapagkat wala siyang ibig mapahamak. So ano po yung susing katotohanan po dito? True faith is reflected in how we treat others. Alam niyo po ba yung sinabi ng dalawang sakramento ng Biblia? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yung pangalawa po, love your neighbor as you love yourself. Ito po yun. True faith is reflected in how we treat others. Kung totoo ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi magiging mahirap sa iyo ibigin mo ang inyong kapwa. Amen? Alam nyo, ang malungkot po dito sa ating panahon, kita naman ninyo, kayo naman ay bukas sa social media, kitang-kita naman ninyo ang nangyayari dito po sa ating bansa. It's too unfair. Sa napakadami nating mga nagbabayad ng mga huwis, mababalitaan na lang natin, bilyon-bilyon ang kinukuha lamang ng mga iilang mga partikular na mga tao lang na namemensyon sa telebisyon. Paano naman tayo? Paano naman ang nakararami? Kaya yung nangyari sa Indonesia, yung nangyari sa Nepal, sa pambansa. Sa Indonesia, sa Nepal, at saka meron pang isang bansa. Whatever, basta meron pa, 3 bansa yan na sunod-sunod na sila po ay nag-aklas sa gobyernong korap. Hindi malayo at posible na mangyari din dito sa bansa natin. At alam ko, narinig ko, dinideclare nila September 21. Pagsasama-samahin ang lahat na may gustong makipag-aklas dito sa gobyerno natin. So, sino po ang kaawa-awa tayo? Yung mga maliliit na kung saan nahihirapan na sa kanilang sitwasyon, pinahihirapan pa ng kalagayan po ng ating bansa. Kaya tayo po ay kinakailangang manalangin. No? Naniniwala nga po ako na yung pag-discover nitong anomalya sa flood control. Naniniwala po ako na ito po ay bunga ng corporate prayer ng mga anak ng Diyos, mga kakristyanuhang nananalangin sa buong bansa. Diba nananalangin tayo kahit sa ating online prayer meeting na ang bansang ito ay maalis na sa korupsyon o mga ang ating ekonomiya. Yung pagbaha ng minsanan, doon nagka-discover yan eh. Tama ba? Doon lumabas yan eh. Eh kung wala pong naging ganong kasi meron mga binabaha sa panahon ng bagyo, pero ilan na ang mga probinsya. Kaya para iniisip nila, kami lang ang may problema, ang sabi ng iba, catch basin tayo, nagagaling ang tubig sa mataas na lugar, tayo binabagsakan. So parang yun lang ang nasa sa isip nila. Sukat ba naman bumaha sa buong bansa? Na halos walang pinipiling probinsya, lahat ay may tubig at lahat ay binaba. Doon nagkakaroon yan. Kaya ang akin po palagay, yung pagkakaisa ng mga mananampalatayang tulad natin na humihingi ng kaayusan ng bansa, humihingi ng katagungan para sa bansa, naganap, at ito na nga itong nangyayari ito. Ang ating lamang panalangin, pag tayo po ay nanonood sa social media, parang hindi rin pantay-pantay ang paraan ng kanilang pag-judge sa nangyayari. Diba? May itinatago, meron na naman nagkakaroon ng palitan ng mga liderato. Hindi na malaman natin kung saan natin tatapusin ang lahat ng ito. Ang mahalaga, sa puso natin may pananampalataya tayo na nakikita sa buhay natin kung paano natin itatrato ng tama ang isa't isa sa atin. Tama, tayo po bilang JC Howe, bilang isang iglesia, tayo po ay pamilya. Pamilya po tayo. Sa inyo na nakikinig sa amin sa online, pamilya po tayo. Tayo po hindi dapat nagkakanya-kanya. Tama? Lahat tayo po ay dapat pare-parehong merong malasakitan sa isa't isa. Lalo po yung mga bago nating mga nakakasama dito. No? Sana maramdaman nila na hindi po sila iba sa atin.
Ayos ba yun? Yes. Yung uuwi sila, naramdam nila na tayo po ay marunong kumalinga, marunong umagapay sa kanila. Yun lang po ang dahilan kung ba't tayo nagsasama-sama ngayon. Kasi yun ang ating pong naramdaman at nararanasan nung simula pa lang. Amen? At gusto natin i-practice ito habang lumalaki, lumalago, dumadami po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So the problem we often observe, even on the first century, Christian faced challenges of discrimination and favoritism. Hindi po ito bago. Hindi ito bago. Ito po ay nangyayari even on the first century, Christian face challenges of discrimination and favoritism. At yung nangyari sa kanila noong unang century, unang siglo, ay siya pa rin nauobserbahan natin sa ating panahon. Kaya ano po yung first message sa atin? Ngayong umaga, mga kapatid? Avoiding favoritism. Sabi sa James chapter 2, verse 1 to 4, My brothers and sisters, believers in glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. Dalawa yung pumasok. Isang mayaman, may mga ginto at alahas, at isang pulubi. Wala kahit ano. Eto na, verse 3. If you show special attention, kung ikaw ay magpapakita ng kakaibang pagpansin to the man wearing fine clothes and say, sa isang taong mayaman, at sasabihin mo, here's a good seat for you. Dito po kayo maupo, ma'am. Kasi kita mo, may nakikikaw na ginto, meron siyang kwenta. Dito po kayo sa unahan. Ito po, nakatapat po yung aircon. Ito po yung electric fan. Okay? And then merong isang sumabay. Nang wala halos siya kahit ano. Ay, huwag ka dito, doon ka sa likod. Okay? Doon ka lang sa likod. Hindi ka pwede dito sa unahan. Merong favoritism na gano'n. But say to the poor man, you stand there, tumayo ka, and sit on the floor by my feet. Dito ka lang, sa floor. Have you not discriminated among yourselves and become judges with either thoughts? Sabi dito, hindi ba ikaw ay nagtatangi at nakapagpumusga ng masama agad-agad sa iyong isip? Mga minamahal kong mga anak sa pananampalataya dito po sa ating pong iglesia ito, hindi kailanman itinuro dito na tayo po'y humatol sa isa't isa. Tama? Wala kayo, sa simula pa sa kultura natin, hindi natin hinakulan ng isa't isa. Kahit ano ang kanyang mga shortcomings, hindi tayo nagbibitaw ng mga salitang makakasakit sa kalooban ng bawat isa. Dala ng ating paghatol o kaya maling pananaw sa kanya. Pero itong iglesia pong ito, hindi naman pwedeng kumonsinti ng mali. Maliwanag po ba ito sa atin? Kung meron pong itatama, magsasalita ang iglesia para sa inyo. At kung meron pong dapat iayos sa espiritual na paglago ng bawat isa, magsasalita ang iglesia para sa atin lahat. Hindi naman pwedeng tatagal ng panahon, lagi kayong binibaby, o para kayong mga sanggol, o ayaw na ayaw niyong masaktan ang inyong kalooban, kung nagkakamali lang po kayo. So inuulit ko, hindi kultura natin ang humatol sa ating kapwa. Una, may Diyos tayong higit nakakaalam kung ano yung tama sa mali. Pero hindi rin natin kultura ang magkonsinti sa mga bagay na mali na alam natin sisira sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Iglesia. Okay? Pero dapat bang ipahiya? Hindi. Kakausapin siyempre ng may kayusan. Kaya dito, sabi dito, God shows no partiality. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Kasi ang ating Diyos, hindi siya nagtatangi. Could you imagine, ang araw para sa lahat? Fair?
Ang gabi para sa lahat. Fair? Fair. Ang air para sa lahat. Fair. Ang lupa para sa lahat. Fair. Hindi siya nagtatama. Ganyan niya tayo kamahal. Sino ang nahihirapan? Sino ang nagsasuffer? Yung hindi sumusunod sa Diyos sa kanyang pare-parehas na pagtingin sa atin. Para din naman sa pamilya yan eh. Kahit parehas ang pagtingin ng magulang, kung ikaw ay hihiwalay sa kanyang mga pagmamahal at sa kanyang pagdidisiplina, mapapahiwalay ka. Tama ba yan? Ganon din po ang paraan natin sa ating Diyos. So, example of discrimination, sabi ng Bible, between rich and poor, or inequality in treatment. Yung hindi parehong pagtrato. Pangalawang mensahe sa atin ng Diyos is not only about avoiding favoritism, but the law of love. Meron pong batas ang pag-ibig ng Diyos. Meron siyang kautusan. Sabi sa James 2:5-9, basahin natin, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in the Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as law breakers. Hindi naman po pinaangat ka na yayapak-yapakan nyo na lang yung nasa baba. Hindi pwede po. Sabi na, binabiolate ninyo yung batas ng pagmamahal sa kapwa. Kapag ikaw ay itinuring mo ang iyong sarili na palaging higit, nakakahigit kaysa doon sa iba. Hindi ba't sila na mayayaman ay itinuring ng Diyos? Pinahalagahan ng Diyos? Di ba? Para makita nung mayayaman. Marahil yung kanilang pinagmulan. Dati ka rin naman ganyan na. Pinaangat ka lang ng Diyos, pagkatapos kalilimutan mo sila. Samantalang sila ang larawan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat sila yung hindi nagtitiwala sa anumang kayamanan, kundi nagtitiwala tanging sa Diyos lamang. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kahit yung mga bata, yung mga katulad ng mga batang sanggol, kagaya ng aking mga apo ngayon, kagaya ni Naray, yan ang larawan ng pagpasok sa kaharian ng langit. Hindi nyo po ba naunawaan yun? Yan po yung pinapaunawa sa atin ng Diyos. Ang tunay na larawan at ehemplo ng pagpasok sa langit, hindi katulad natin ng mga adult. Mga bata. Sila yung may tunay na pananampalataya at malinis na puso. Yan ang gusto ng Diyos na gawin natin sa pananampalatayang meron tayo. Pag nagmahal ang bata sa magulang, mahal na totoo. Tayong adult, pag nagmahal tayo, nanloloko pa rin tayo, tama? Sabihin natin, mahal kita, pero sa kaisipan, hindi naman. Pero ang bata, hindi. Ang bata, pag yumakap sa magulang, pag kumapit sa magulang, tama? Pag naglambing sa magulang, totoo yun sa kanilang puso. Paano mo lamang totoo? Bukod sa pagiging naging bata rin tayo, umiiyak sila eh. Di ba? Umiiyak sila. Pag hindi mo napansin, umiiyak sila. Pag naramdaman nilang lumayo ka na, umiiyak sila. Yung pag-iyak na yun, tanda yun ng totoong nagmamahal sila sa kanilang puso. And that is the law of love. Yun ang batas ng kautusan. No? Kung ikaw ay nagtatangi, ang kasalanan at ang konsensya ay naroon sa hindi mo pagsunod sa kautusan ng pag-ibig. Nasabi dito, the poor are chosen by God. And what is the commandment?
Love your neighbor as yourself. So, favoritism is a violation of this commandment. So, kung talagang nagmamahal ka sa iyong kapwa, okay ka kay Lord. Pero pag hindi mo natutunang mahalin ang iyong kapwa, it is a violation of the second commandment, love your neighbor as you love yourself. Kaya ano po yung pangatlo? Faith and works. Pananampalataya at gawa. James 2:10-13. For whoever keeps the whole law and yet stumbles and just one point is guilty of breaking all of it. 10 utos, nasuway mo ang isa, nasuway mo ng lahat. Ganon kadindi, di ba? Kaya wala makaabot sa pamantayan ng Diyos. Though yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, blameless. Ang gusto ng Diyos, pamantayan niya. Kaya lang, walang makaabot sa pamantayan ng Diyos. Sa 10 utos, isa lang ang nilabag mo, nalabag mo ng lahat. For he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. Hindi ka nga pumatay. Ikaw naman ay nangalo niya, lawbreaker ka pa rin. Okay pa? Maliwanag po yan sa atin, ha? Wala po tayong depensa. Madami naman ako nagawa. Ngayon nga lang ako nakasuway. Naalala niyo si Moses? Madali ba ang ginawa ni Moses sa milyong-milyong Israelita inilabas niya sa Ehipto? Hindi madali yun. Madali ba na hinarap niya yung milyong-milyon ng 40 years sa wilderness? Hindi madali. Kasama niya sa 40 years sa ilang ang milyon-milyon of Israelites. Ano naging kasalanan ni Moses? Sa kabila ng kanyang napakalaking sakripisyo, bakit hindi siya nakapasok sa lupang pangako? Hindi natanaw lang niya. Disobedience. Tama. Dahil lamang sa hindi pagsuway. Dahil lamang sa hindi pagsunod. Tama? O Moses, tapikin mo yung bato. O, anong ginawa niya? Hinampas niya. Kaya yung tubig, para mapait, ang lumabas. Diba? Lord, ang dami ko nang nagawa. Ang laki ng sakripisyo ko sa milyong-milyong mga tao ito. Ba't naman nagkaganon? Kasi nga ang Diyos po natin, hindi pwedeng kumonsinti ng kahit isa at katiting na pagkakain. That's the law of love. At the same time, that's faith na dapat meron tayong kaakibat na pagpapakita po nito. Kaya sabi nito, verse 12, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Kaya alam ninyo, yung tinatawag na karma, totoo yan eh. Yung tinatawag na consequences in every sin, totoo po yan. No? Totoo po yan. Kita nyo naman sa telebisyon, sa ating napapanood, mula sa kanilang napakaganda at nagkakaramihang pamumuhay, nasaan sila ngayon? Pinag-uusapan. Hindi ko alam kung ako ay anak ng pamilyang ito, ano ang iniaharap ko kaya sa aking mga kaklase, sa aking mga kaibigan, at na kaya ng aking kalagayan. Kaya the obedience, the importance of obeying the whole law is very necessary. God is judge, and His judgment is according to His mercy. And compassion must guide our action. In application to our life, number 1, show equal treatment to all, regardless of status. O, dito sa atin, ha?
Wala tayong pinipili. Pare-pareho tayo nagmamahal sa isa't isa. Wala dito mahirap, wala dito mayaman. Pare-pareho lang tayo dito. Pangalawa, live out faith with works. True faith is always accompanied by action. If you really love God, merong ipapakitang katotohanan yan sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. And that is faith with works or with action. And lastly, demonstrate love and compassion for others, reflecting what it means to be a Christian. Tama? Yung pag-demonstrate mo ng pag-ibig at pagkahabag sa iba ay nagpapakita ng isang kahulugan na ikaw nga ay Kristiyano. And what is this reflection? Examine your deeds and how you treat others. Ask God for help to show true love and equal. Okay, tayo po ay dadako sa isang mabuting ginawa ng Panginoon sa atin na wala siyang kinikilingan. Ito po yung kanyang kamatayan sa krus, yung kanyang pagbabayad at binayarang kasalanan po natin, yung kanyang pantay-pantay na pagpapatawad sa sino mang humihingi ng tawad, yung kanyang pagliligtas sa sino mang mananampalataya sa kanya. Dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Tawagin po natin ang mga katuwang natin para po sa banal na hapunan. Habang ating pong yada worship ay meron silang tinutugtog na akma dito po sa atin dito. Sa inyo ng mga nasa online, pwede po kayo kumuha dyan ng mga elemento tulad ng tinapay o biskwit sa inyong bahay. Pwede rin kayong sumabay po sa amin at kumuha kayo ng baso. Lagyan nyo po na kahit tubig at sumunod po kayo sa amin. Mga nasa online po natin, ngayon po ay ginagawa namin dito ang pag-alaala sa banal na hapunan. Makisabay po kayo sa amin, no? At kayo po ay kasama namin makikiselebrate sa pag-alaala po natin sa pagkilala at pananampalataya sa mabuting ginawa ng Panginoon sa atin. Yakap mo ako sa aking inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking inibig mo.
sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay tumayo lahat. Awitin po natin, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Kailanman ang ating Diyos ay hindi naging unfair sa bawat isa. Magkukulang tayo, pero ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang. Ang kanyang pangako ay pangako na kanyang tutuparin. Wala siyang sinabi sa banal na kasulatan na hindi mapangyayari. Kung tayo ay susunod lang at sabay-sabay na maglilingkod ng may katapatan, kahit ang dami-dami nating pagkukulang sa Kanya, kailanman ang ating Diyos ay hindi magkukulang. Muli, samahan tayo ng yadaw. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatandaan
pangalan sa Diyos na kahit kailanman ay hindi nagkukulang. Sa Diyos na kahit kailanman ay hindi nakakalimot sa kanyang mga ipinangako. Ang pangako niyo po ay pangako talagang nakalaan para sa amin na susunod sa iyo at mananampalataya. Dumadalangin kami aming Diyos, kami ng aming buong sampayan ay patuloy niyo po ingatan at patuloy po namin isinusuko ang aming mga buhay. Lahat po ng aming mga kapatiran, ano man ang kanilang mga suliranin, ito man ay karamdaman ng kagalingan na ikaw sa kanila, Panginoon. Ito man ay parang tila nawawala ng pag-asa, ikaw na pag-asa, aming Diyos, ay magparanas sa kanila ng pag-asa, magparanas sa kanila ng kapayapaan, ng tunay na kagalakan na kanilang dapat maranasan, aming Panginoon. At sa aming Diyos na lagi po namin handang sabuhay at luwalhatiin at paglingkuran, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming araw-araw na paglilingkod at pamumuhay, Panginoon. Salamat sa araw, sa gabi, salamat sa hangin, Panginoon, sa paghinga namin araw-araw at sa provision po ninyo. Salamat sa bansa po sa kami naninirahan. Gano'n man ito may mga kaguluhan sa kasalukuyan, ikaw pa rin, O Diyos, ang Diyos ng kaayusan, ang Diyos na magsasaayos ng lahat ng bagay, ang Diyos na kayang kontrolin ang anumang uri ng kaguluhan. Kaya naman sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ikon kami na iyong mga anak ay patuloy na nanitinlukod sa iyo. Panginoon, ang iyong po kapag gamutin niyo po ang bansang may sakit. Gamutin niyo po ang bansa na patuloy po ang korupsyon, Panginoon. At patuloy na nananamantala at nagiging makasarili. Dalangin po namin tulad ng iyong mensahe, ang kautusan ng pagmamahal ay iparanas po sa bansang ito. Ang pantay-pantay na pagtrato ay iparanas po sa bansang ito, Panginoon. Ipinapadalangin namin, O Diyos, na kami kahit maliit pa lamang ay makapagbigay kami ng malaking kontribusyon sa bansang ito, anuman ang kanyang kalagayan. Huwag na po kaming tumulad pa sa mali. Huwag na po kaming mapasama pa sa mga gumagawa ng katiwalian. Kundi kami na po ang magsimula kumambang at gumawa sa mga gawaing makapagbibigay ng kaluwalhatian para sa iyo. Panginoon, sa mga may kaarawan ngayong buwan ng Setyembre, lahat sila ay aking ipinapanalangin. Magdiriwang man ngayon, bukas o sa darating o nakaraan ng kanyang kaarawan, idinadalaan mo, Diyos, ang kalusugan, kalakasan, marami pang tao darating na meron katuparan sa kanilang mga pangarap. At sa Diyos na pantay-pantay mo magmahal na umibig sa amin ng gayon na lamang. Sa Panginoon Kristo, ibinigay niya rin ang pantay-pantay sa sino mang sasampalataya at kikilala bilang Panginoon sa aming tagapagligtas tulad ng aming ginawa at aming mong patuloy na ipinapamuhay aming Diyos sa mga na Espiritu tatang katibayan ng aming kaligtasan ang siya namang maghagi sa aming buhay mula ngayon